today. So our topic is innovation, case study, and idea pitch, Jollibee and business innovation. So the introduction of Jollibee is the biggest fast food chain in the Philippines and it's also growing in many other countries. Known for its Chicken Joy, Jolly Spaghetti, and other Filipino-inspired meals, Jollibee continues to lead the food industry. To remain successful, Jollibee must keep innovating. This case study will look at real examples of how Jollibee applies the four types of business, innovation, and present new ideas that could help the company grow further. And now, we're going to the problem. So, the problem is, yung sa fast food industry natin is sobrang competitive. So, yung Jollibee kasi, marami siyang rivals or mga kalaban sa kanilang industriya. Kabilang na po dito yung McDonald's, KFC, at marami pa po ba. So, yung ibang mga food brands na ito is pang international chains na laging may meron silang mga bagong products o kaya mga marketing strategies. So at the same time, nagbabago yung taste ng ating mga customer pagdating sa ganitong industriya. So maraming tao kasi ngayon yung mas health conscious or mas mas gusto nila yung food na mababa sa calories. Tapos, or kaya yung iba naman, gusto nila ng less oil. So, may mga customer din na ina-expect nila na merong faster customer service. At saka, at the same time, convenient pagdating sa delivery. So, speaking of delivery, ang delivery is naging popular during COVID-19 pandemic. So, as of now, patuloy pa rin siyang tinatangkilik ng iba or mas lalo siyang umusbong today kasi nga mas gusto na ng mga tao yung conveniency kapag nag-order tayo ng food is nandoon tsaka yung fast delivery. So, great example na lang yan ng yung sa McDonald's. Meron silang adaptation na may salad bowls, meron din silang mga piniprepare ng apple slices, plant-based na burgers. Pero yung mga ganong klaseng pag-introduce nila sa market is sa ibang bansa pa lang nangyayari. So I think yun yung problema sa brand dito sa Pilipinas. So hindi pa rin sila nakaka-adapt sa mga in-introduce ng ibang countries. So I think it's a big factor na kailangan magkaroon tayo ng adaptation. So, yun yung pinaka-main problem din sa food industry. So, nag-upgrade din kasi sila ng digital systems with self-order, kiosk. Ito yung mga nagkakaroon sila, meron silang malaking screen doon sa gilid ng kanilang, or sa loob ng kanilang, ng kanilang store. So, isang click mo na lang doon kung anong order mo, makikita na agad yun ng mga gumagawa ng pagkain sa loob. So, ang gagawin na lang is click ka ng order doon sa screen and then kukunin mo yung order mo. So, may pressure yun sa pagdating kay Jollibee. So, I think it's a problem din dito. Lalo dito sa Nara kasi yung klase ng service dito sa Nara is hindi pa siya gano'n ka-advance pagdating sa mga technology. So, hindi pa ina-adapt ng Jollibee dito sa Nara yung gano'ng klase ng marketing strategy where the screen or the kiosk, yung nagtatap-tap ka lang doon sa screen na malaki. Which I think meron sa Puerto, sa branch sa Puerto, meron ganun na, di ba? So, dahil dito may pressure kay Jollibee na mag-innovate din in similar ways. Kasi kung hindi, baka makita ng customer na mas less healthy at less modern yung menu nila. So, compared yun sa kanilang mga rivals. So, in addition po pala, ito yung mga branches na naka-adapt pa lang dito sa Pilipinas sa ganong klase ng marketing strategy. So, ito yung unang-una is sa Katipunan, Quezon City. Pangalawa is sa BGC Triangle Drive sa Taguig. Sa Ayala Center, Cebu.
sa Lagaw South Cotabato, sa Bay Laguna, Angono Bayan Rizal, sa P. Tuason sa Quezon City, sa North Bay Boulevard sa Navotas, SM Ora at saka sa Glorieta sa Example po nito is yung Chicken Joy. Kinuha po ng Chicken Joy yung pinakasikat nila na product, which is yung classic Chicken Joy. At nagdagdag po sila ng mayonnaise change sa new flavor po, which is yung spiciness. White Peach. Ang pagbabago po nun is lowest lang at hindi rin kailangan ng bagong factory or bagong market. Sinuportahan lang nila yung existing na product nila na gusto ng customers. And in fact, dahil po doon, napanatili nilang first exciting yung menu para sa mga loyal customer nila and binibigyan sila ng bagong reason para bumisita. Nakatulong din siya para maging competitive pa yung Jollibee sa ibang fast food. Disruptive innovation. Sample po dito is food service at app. Nag-umpisa po yung Jollibee noon sa delivery via hotline lang at maliit na service lang ito for customers na nahirapan na pumunta dun sa actual store nila. White Peach. Ang servisyo na ito is nagbabago ng paraan nila ng pagbili ng customer at hindi mismo na mismo product. Nagsimula ito sa maliit pero pabili. Sample po dito is food service at app. Nag-umpisa po yung Jollibee noon sa delivery via hotline lang at maliit na service lang ito for customers na nahirapan na pumunta dun sa actual store nila. White Peach. Ang servisyo na ito is nagbabago ng paraan nila ng pagbili ng customer at hindi mismo na mismo product. Nagsimula ito sa maliit pero mabilis lumaki, lalo na yung may app na and naging malaking bahagi din siya ng sales. Ang epekto naman po is, ang delivery ay sobrang importante na ngayon sa sales ng Jollibee, kaya accessible na ang brand anytime, anywhere. Parang napalitan na rin yung traditional model na drive-in and drive-thru. Dahil ang convenience na pinakasisi sa fast food industry. So, si Jollibee, ang parehong core process, ordering payment, food preparation, and then in feature nila ang customer interaction. So, this is pinapalitan ng chaos ang human cashier para sa ordering at ang smart locker naman ang pumapalit sa counter para sa pick-up. So, why it is? So, dito ang mga essential parts into ang cash register payment system ay nandiyan pa rin, pero bago ang kanilang agreement sa store is ang new setup na ito ay nag-stream ng flow ng mga tao at order sa loob ng store space. So, in fact, sa pamamagitan ng pag-separate ng ordering process mula sa payment at pick-up process, ang new architecture na ito ay nagpapabilis ng service at nag-reduce ng mga bottlenecks, long line sa mga cashiers, kaya na-improve ang customer experience. Incremental innovation. Idea. Add chicken joy dipping sauce like a garlic mayo and sweet chili or cheese. Target market. Loyal customer who want variety. Tapos, small improvements on existing product. Dito na natin nakikita yung dito na tayo mag-improve para mas mapasarap o mas maganda yung product natin na kaya kailangan natin i-improve ito para mas lalong magustuhan ng mga tao. Disruptive innovation. Idea. Jollibee could extend that multi-serve online and delivery order. So, target market. So, yung target market nila is big city areas and lifetime customer like sa madaming tao, yung mga busy, yung mga tao.
why it fits? It changed how Jollibee operates by focusing only on digital orders. So, nag-focus din po sila sa digital, like yung mga app, yung mga ganyan po. So next naman po is about sa architectural and radical innovation ideas. So based naman po dito, naman po nakatoka yung architectural ideas. So meaning yung mga chaos nga po na nabanggit ko kanina. So yun yung mga big screen like cellphone screen pero malaki siya. So yun po yung kailangan i-implement ng Jollibee sa lahat ng branch niya dito sa Philippines. Kasi, so bilang pa lang yung merong ganong klaseng innovation or marketing strategy dito sa Pilipinas. So bilang pa lang sa Luzon. So ilan pa lang din sa Mindanao. So sa Visayas, mga 3 or 2 pa lang din po base sa nabanggit ko kanina. So dito naman po sa Palawan, sa Southern Luzon. So I think wala pa pong ganong klase. Ay meron na po pala sa city nag-iisa lang, pero dito po sa mga branch nila dito sa Palawan, wala pa po. So, I think, kailangan nilang i-implement yun throughout the province or throughout the nation para mas maging advanced or mas convenient yung service nila. So, yung mga target market po nito is yung mga young professionals or yung mga students na gusto ng mga faster service. So why it fits? So, sa paggamit ng technology, so, napapanong siya ngayon kasi nga, yung mga tao ngayon, nakapokus na lang halos sa technology. So, I think mas magandang i-adapt din ng Jollibee yung ganong klase ng sistema pagdating sa pag-order ng pagkain. So, sa radical innovation, yung idea namin is the plant-based chicken joy. So, yung when you say plant-based chicken joy, hindi siya yung totoong karne or manok. Yung ingredients niya is nanggagaling sa halaman, which is example is the vegetable, ayun yung ginagamit. So, the target market is the health-conscious customers and eco-friendly consumer. So, yung target market dito is yung mga nagbabawas kumain ng, or nag-iiwas kumain ng karne. And, when we say radical kasi, hindi siya binago. Ang binago lang sa kanya is yun nga, yung karne. Pero yung lasa, same pa rin. Then, why it fits? It creates a completely new version of Jollibee's signature product, opening a new market. So, mag-open door yung Jollibee with the customer na vegetarian na may kumain ng gulay. And mag-signature yung product sa nila kasi bago nga, naging innovate nga. So, to conclude this presentation, so, alam naman natin at nakikita natin sa kasalukuyan na very successful yung Jollibee sa industriya ng pagkain. So, I think by more or kahit sa konting innovation lang or pagpapalawak nila ng kanilang mga marketing strategies, I think mas magiging successful pa talaga yung business nila kapag in-adapt nila yung I think yung mga simpleng bagay lang na kailangan ng mga consumers or customers nila. So these are yung mga ideas na to, yung mga binanggit namin kanina, katulad ng mga dipping sauces, cloud chicken, smart chaos, yun yung mga mas pinadaling pag-order. Andito rin yung mga plant-based para sa mga vegetarian na tao na ayaw kumain ng meat. So, Jollibee can continue to grow and lead the fast food industry both in the Philippines and international. So, with these ideas, I think mas magiging successful yung Jollibee kapag in-implement nila yung mga ganito klase ng ideas. Yun lamang po ang aming presentation.